So, eto na nga, itong si Senator Jinggoy Estrada, nagsalita na at may malaking pasabog, mga sangkay. Tingnan po natin. So, labasan na po ito, mga sangkay, ng mga sekreto. Ngayon nga po, nagkakabistuhan na. Grabe itong nangyayari ngayon, mga sangkay. Nalabasan po ng mga kung ano-ano pang mga sekreto. At ngayon, nabubunyag na po talaga. Nung nagsimula si PBBM na magpasabog, ngayon po nauungkat na lahat. Grabe pong nangyari, mga sangkay. Kasi first time po na may presidente na nagsalita tungkol po dito sa korupsyon ng mga flood controls at iba pang mga proyekto. Nasa part 1 pa lamang po tayo. Mayroon pa pong ilalabas sa mga kalsada naman at mga tulay. Grabe. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Alright. Ayan po. Tayo ay 1.55 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Mga sangkay, eto nga po ang nangyari. Si Senator Jinggoy Estrada ay nagpasabog, mga sangkay. Sabi po niya, Ghost Project. Matagal nang nangyayari bago pa ang termino ni Marcos. At eto, mga sangkay, no? Totoo na matagal na po ito. Naalala nyo, kahit po nung panahon nila Noynoy Aquino, Duterte, bumabaha po talaga sa Pilipinas. Especially Metro Manila. Davao. Diba? Binabaha. So, nasaan yung mga proyektong ito? Dahil sa totoo lang, kung inayos lang ang lahat ng mga project, wala sanang ganito eh. Halimbawa na lang yung mga kalsada. Alam nyo, magaganda sana yung kalsada ng buong Pilipinas. Kahit po sa Metro Manila, magaganda sana yung kalsada. Kung hindi kinukurap, kung hindi substandard yung mga pagpapagawa. Ang laki ng nananakaw ng mga buwakang politiko, mga buwakang mga kontraktor at iba pang mga involved na mga DPWH engineers. Ngayon, ito, sabi po ni Estrada, I believe, sabi po niya dito, personally, I believe that there are really ghost projects even before 2022. Kita nyo na, mga sangkay. Even in 2022, wala pa si BBM nangyayari na ito. Nagkataon lamang po, mga sangkay, na sa panahon ni PBBM, nahuli. Kasi nga po, ang nangyari, mga sangkay, noong 2024, pinagmalaki pa po yan ni PBBM. Na mayroon tayong natapos na 5,000 na mga flood control projects, palakpakan. Anak ng tokwa, bumaha. Pagkatapos ng SONA, nagkaroon ng Karina ba yun? Baha. Na-question. Nagtaka yung presidente. Teka lang. Totoo ba ito? Ngayon, mga sangkay, nag-check ang presidente at pagdating ng SONA sa 2025, doon kinanta ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon na booking lahat. Yung mga flood control pala, ghost project, maraming ghost project, marami rin pong substandard, super substandard po talagang pagpapagawa. Kaya naungkat, mismong sinabi ni BBM, SONA, tinumbok, nagpalakpakan pa po yung iba. Kala po nila, hindi sila involved. Kasunod ito ng isinagawang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control project. Ipinunto naman ni Webb na si Senator Mark Villar ang naging kalihim ng Department of Public Works and Highways sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po. Naku po, si Mark, tahimik lang. Damay siya dito kung tutuusin. Kung mag-iimbestiga
Kahit po yung imbestigahan lang, kahit nung panahon ni PRRD, kahit hindi na po yung kay Noynoy, kasi malayo-layo na yun eh. Medyo mahababang ano yun. Kalkalan. Kay President Duterte na lang kasi medyo malapit-lapit. Sagot naman ni Estrada, yes, I know. Yun paniwala ko lang. Sinabi naman ni Estrada na madalas hindi nalalaman ng mga kalihim ng DPWH ang mga irregularidad sa mga proyekto nitong inilulunsad. Minsan hindi nalalaman ng sekretarian nung mga nasa taas. Yung gumagawa ng pera yung nasa baba. Yung mga regional director, district engineer, hindi na pinapaalam doon sa mga nakatataas. Yun ang naging sistema. Actually, may punto to. May punto to. Pero kung kasing sipag lang po talaga ng mga sekretary, katulad ni Secretary Vince Dizon, na araw-araw na mamasyal, nandun po, may chinecheck na mga proyekto. Hindi sana hindi ganito. At saka dapat may check and balance yung makikita mismo after na gawin yan, pupunta mismo doon yung mga matataas na opisyal. May ilalabas na larawan, ipopost. Hindi yung tipong tapos na. Ilalagay na lang sa dokumento, sa information, tapos na. Pero hindi pa pala. Ghost project. One more thing, sabi niya dito. Minsan maraming mga kasabwat dyan, yung mga district engineer, regional director, pati COA commissioner, commission on audit. Kasabwat dyan, hindi naman papayagan ng COA yan eh, kung wala silang natatanggap. Alam mo, I've been a mayor for 9 years, alam ko yan. May punto dito si Estrada. Ngayon nga, mga sangka, ito, pakinggan po ninyo. Ito may tingnan po ninyo yung budget panahon ni PRRD. Sa flood control, 64 billion 2016. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. 2019, 133 billion. 2020, 90 billion. 2021, 101 billion. 2022, 128 billion. So, saan na pupunta? Saan? Bakit binaba pa rin tayo? Sasabihin na naman nila, mas malaki kay BBM. Walang punto ko. Ang tanong kasi dito, sa pagkalaki-laki ng ginastos ng gobyerno, isipin nyo, bilangin nyo yung kung magkano yan. Tapos kinurap lang pala ng mga ibang mga kontratista at mga district engineer. Tapos ibang mga politiko. Nakakakilabot mga sangkay. Pakinggan nyo to Pakinggan nyo yung isiniwalat ni Senator Lacson. No? Yung mga flood control, yung flood management, katakot-takot na pera to. And we're trying to have historical data para tayo tatapon ng pera kasi nga, ito yung dredging flood control and drainage system. Alam naman po natin dito kung saan napupunta ito Baka pwedeng i-revisit natin ito at bawasan din natin yung katakot-takot na flood control, flood management, drainage. How much is equipment? I agree. Tanggalin natin. Ito po, 2014, 36 billion. 2015, 49 billion. Grabe Yan po Tingnan nyo kung ilang billion yung ginagastos. Dapat panahon pa lang po ni Noynoy, wala na to Kumbaga bawas na sa laki po ng pera na ginagastos. 2016, 64 billion. 64 billion. Sino ang presidente dyan? Si PRRD. No, saan ba yung... 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. And then 2019 net, 133 billion. Puro billion ito, Mr. President. Kung bumili na tayong dredging, katakot-takot na dredging machine ito. I agree with you, Senator Lacson. You see? You see, guys? Ganyan po kalala. So, noong pa pala, dapat wala nang baha. O kung may baha man, mga sangkay, mapapabilis na mawala kaagad. Kung ginawa lamang po talaga ito mga flood control. So, noon pa po, mga sangkay, nangyayari ito. Pasalamat tayo dahil si BBM ang naging presidente. Dahil kung hindi yari po talaga tuloy-tuloy ito. Imagine nung panahon po ni PRRD, sino ang top 1 na kontratista? Ayan po. Buhay ninyo. Ito. na nag-DPWH ka?
Eto sila. Kailan nagsimula ang pagyaman nila? Nung nag-DPWH kami, sabi dito. Ano ba mayroon dyan? Ayan po, basahin nyo na lang dito sa taas. Top 10 na contractors. Noon, eto top 1, St. Gerard Construction. Top 1 yan. Ito mga diskaya. Just imagine mga sangkay kung gaano ka lala na pala. Diba? Panahon ni PRRD, top 1, St. Gerard. Sino to? Ito po mga diskaya. Ito yung tinukoy ni Vico Soto at PBBM. So ngayon mga sanggay, paano ipapaliwanag to ng mga DDS? Ayan o yung budget. Di ba sila kinikilabutan? Alam nyo guys, kung si BBM lang po talaga yung presidente at that time pa, noong 2016, mga siguro nabisto to ng maaga eh. Kaso nga lang, late na eh. Ngayon na si BBM naging presidente. Tumagal pa nga muna ng mahigit 2 taon para pumadiskubre itong kalukuhan ng mga project na ghost projects pala. Grabe. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.